identify natin yung farm gate price sa per piece para mas madaling maintindihan? Tama po kayo, Sir Ted. Ang ginagamit po naming benchmarking sa egg sizes is yung medium. Marami po kasi yung egg sizes, no? Ang monitoring po natin sa farm gate prices ng medium ay naglalaro po sa 6.50 hanggang 7 pesos. Yan po yung farm gate price. Yung nabanggit nyo po na presyo kanina, Mhm. sa computation ko po naglalaro po yan ng mahigit 7 pesos na eh. So Mm. yan po ay nasa higher bracket. Mhm. Meron po kasi tayong variation ng mga presyo. Depende po sa lugar, no? Depende rin po sa laki ng operation ng farm at sa dami ng itlog na kanilang binebenta. Mm. Pero yung nabanggit nyo pong presyo ay nasa high side po yan, ano? Mataas po yan. At yung nabanggit nyo po kanina na 20% na less kabawasan sa produksyon, masyado pong malaki yon. Ang aming expectations, no, so pag tuwing summer, usually mga ano lang po yan, 3 to 5% less sa production. Okay. Okay, So sige. tumaas ang presyo, nabawasan po ang production. Ngayon po, hindi pa nararamdaman sa buong Pilipinas. Saan po exactly yung area na mas ramdam natin itong paghina po ng produksyon ng itlog at yung pagtaas po ng farm gate price? Yung current po na pagtaas po ng presyuhan, ano po yan, all over Luzon. Kasi ito naman po yan eh, madali na po ang ating pagbiyahe-biyahe. So nararamdaman po natin yan sa buong Luzon. Ngayon po, ito pong kung ang tanong nyo po specific sa init, no, paparating pa po lang po tayo sa summer, no. O pwede pong sumabay ang na naman yung El Nino. Pero bigyan ko lang po kayo ng idea, last year po kasi ganito rin, sobrang init din po last year. Pero nung summer season po, bagsak po ang presyo ng itlog. Hindi po ibig sabihin sobrang init ay tumataas ang presyo ng itlog. Hindi po ibig sabihin sobrang init ay malaki po ang ibinababa, no, sa Production. performance ng ating mga manok, no. Ngayon lang po ito, hindi po ito permanent, temporary lang po ito because of yung mga dahilan na nabanggit natin kanina, nagsama-sama po sila. Wala po tayong masasabing single reason o masasabi nating sobrang init dahil ganito ang naging kakulangan o pagtaas ng demand, no. Kasi pag sinabi nating sobrang init, ibig sabihin next year ganun ulit ang mangyayari. Hindi po outright ganun ang sitwasyon.